Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang part 1 ng Ipo in Mexico arc, kung saan nakita mo si Ipo at ang legendary champion na si Ricardo Martinez. Pati na rin ang naging mainit na no-touch sparring ni Sendo at ng ating bida. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang malupit na bakbakan ng Naniwa Tiger na si Takeshi Sendo versus Alfredo Metzli Gonzalez, ang Grim Reaper ng Mexico. Matapos gamitin ni Sendo ang kanyang pamatay na smash at patalsigin si Alfredo, nabigla si Ipo sa kanyang nakita. Dahil kahit niya ginulat ng Naniwa Tiger si Gonzalez ng isang malabombang suntok, kalmado pa rin ito at tila hindi naapektuhan. Sa tingin nga ni Ipo na dahil nga 2 beses na itong lumaban sa world title fight, kaya nasisiguro nito na hindi na ito magugulat sa kahit anong mangyari sa loob ng ring. Sa isipan ni Alfredo, sinabi nito na in-expect niya ng magiging agresibo itong si Sendo. Kakaibang level nga daw ang bangis nito at bagay na bagay ang bansag sa kanyang tigre. Dahil hindi lumalapit si Gonzalez, si Sendo na ang sumugod. Subalit pinatigil ang pagbabati nito ng isang swabe na left jab. Sunod na pinakita ni Alfredo kung gaano ka-predictable ang galaw ng Naniwa Tiger. Sinabi din nito na tuturuan niya ito ng leksyon at manners at sunod-sunod na kumonekta ng suntok kay Sendo. Pinagpatuloy ni Sendo ang pagpapakawala ng mga solidong punches pero basang-basa ni Alfredo ang mga galaw nito at madali lang itong iniilagan. At sunod na kumakounter ng mga swabbing jabs habang pinapanatili ang distansya. Nabilib nga ang mga audience dahil sa lakas ng mga pinapakawalang suntok ni Sendo. Subalit kahit nga gaano kabangis itong si Sendo, kalmado at cool na cool pa rin itong si Gonzalez. Napansin ng ating bida na kahit anong gawin ni Sendo, madaling sinasagot ito ni Alfredo. Sabi ni Sendo na sobrang calculated ang mga galaw nitong si Alfredo, to the point na parang nagtuturo ito ng boxing 101. Pero sumugod pa rin ito dahil wala nga daw binatpat ang Grim Reaper ng Mexico pag kinumpare sa Grim Reaper ng Japan. Pero lahat ng mga binatong suntok ni Sendo ay tumama lang sa hangin. At sunod nating nakita ang swabing in and out ni Alfredo habang mini-maintain ang distance at kumakounter. Pati nga si Hoshi ay nabilib sa pinapakitang boxing prowess ni Gonzalez. Sunod na nating nakita na parang pinaglalaroan lang tong si Sendo. Nakada nagpapakawala siya ng suntok, kasunod nito ang pagtalsik ng kanyang ulo dahil sa swabing mga left jab counters. At hanggang sa matapos ang round 1, hindi kumonekta ng suntok ni Sendo at nabugbog lang. Sabi nga ng mga manonood na on point ang galaw ng Mexican Grim Reaper ngayon at walang kwenta ang mga solidong suntok kung hindi naman kukonekta ito. Nagsimula na mag-alala si Milo dahil one-sided ang laban at napatanong kay Ipo kung ano ang dapat gawin ni Sendo. Pero hindi rin ito alam ang gagawin dahil sa top class boxing skills ni Alfredo. Nabanggit din niya na nung nakalaban niya si Gonzalez, wala siyang nagawa kundi makounter at magtabo ng sunod-sunod na left punches. At na-realize rin ito na puro world rankers lang ang nakalaban ni Alfredo sa buong karir niya. Kaya naman sa tingin ng ating bida na hindi gagana ang mga normal na teknik dito. Sa corner, nakita natin na confident pa din si Sendo. Nabanggit niya na na kaya nga siya nag-setup ng sunod-sunod na matches laban sa mga Meksikano ay dahil gusto nito matutunan ni Sendo ang kakaibang rhythm at angle ng mga suntok ng Mexican boxers. At hindi nga naiiba si Alfredo sa mga yon. Kaya nasisiguro niya na nagagaan ang strategy nila. Pero hindi ito pinakinggang ni Sendo at pinatahimik ang kanyang coach. At sinabing, ako nang bahala, tumahimik na lang kayo at manood. Nang magsimula ang round 2, muling pinaulanan ng mga kaliwang suntok si Sendo. Dahil doon, nag-alala ulit si Milo na baka doon na matapos ang laban. Pero hindi naman nababahala ang ating bida at naniniwala pa rin siya sa kanyang former rival. At nang masalag ni Sendo ang suntok ni Alfredo, sinabi nito na hindi siya pumunta sa Mexico para kalabanin ng isang mahinhin na boksingero. At nabanggit nito na ang pinuntahan niya ay ang tunay na ugali ni Alfredo dahil yun ang kanyang gustong makalaban, ang mabangis na nagpabagsak kay Ipo. Sunod niyang sinabi ni Ipo na hindi nga gumagana ang usual strategies at common sense kay Sendo at hindi mo mapipredict kung ano ang next na gagawin nito. Matapos yun, hinamon ng Naniwa Tiger ang Mexican Grim Reaper sa gitna ng ring sa isang bakbakan. Nagbato ng mga white full swing punches ang Naniwa Tiger at sabi ni Alfredo na kung hindi pa rin mag-iibang strategy ni Sendo, mas lalong bibilis matapos ang laban. Nang magpakawala ito ng counter, dito na-realize nila yan na ang plano ng Naniwa Tiger. At sunod na nag-step in si Sendo at sinalubong ang paparating na counter ni Alfredo.
Nagulat ang Mexican Grim Reaper dahil parang hindi natatakot itong si Sendo. At naulit-uli ang senaryo kung saan nag-step in muli ang Naniwa Tiger pagkatapos magbato ng counter ni Alfredo. Unti-unti nang nagamay ni Sendo ang timing at kumonekta ng left straight sa depensa. Sa lakas ka ng suntok na yun, lumipad papalayo itong si Alfredo. Nabanggit ni Ipo na hindi lang lakas ng suntok ang specialty ni Sendo. Ang animalistic sixth sense at ang bilis nito mag-adapt sa sitwasyon ang isa ring rason kung bakit ito naging world ranker. Sunod ngang pinakita si Ricardo at sabi nito na hindi lang hamon o threat ang ginagawa ni Sendo at tila may message ang bawat suntok na binibitawan ni Sendo na nagsasabing sawa na siya sa mapagpanggap na estilo ni Alfredo at mag-enjoy na sila sa isang matinding bakbakan. Sunod nitong nabanggit, kung pagdating sa lakas ng suntok, pwede ka na makapagpatumba gamit ang pipe. Ang ginawa ni Alfredo ay mag-ipon ng damage gamit ang sunod-sunod na one. Pero hindi yata magandang strategy yun laban kay Sendo. Dahil kada nagbabato ng mga 1 si Alfredo, walang takot na sinasagot ito ni Sendo ng mga 8 o 9. Kaya naman ibig sabihin, wala nang kwenta lahat ng ginawa ni Alfredo. Nang ma-corner na si Alfredo dahil sa lakas ng suntok ni Sendo, sinundan ito ng mga kombinasyon ng mga maladinamitang suntok. Sabi ni Ricardo na nakakabaliw nga ang lakas ng mga suntok ni Sendo. To the point nakakabahan ka, manlalamig ang dibdib at mahihirapan gumalaw. At bawat segundo, unti-unti ding babagal ang reaction time mo, kaya mawawalan ka na ng chance lumaban. Kaya naman na-realize na nila bilang nangyayari ngayon kay Alfredo. Dagdag pa ng legendary champion na mali ang sinabi niyang sobrang basic ng strategy ni Sendo. Dahil mukha man itong basic, ang paghahunting na ginagawa ng tigring si Sendo ay sobrang calculated. At kinilabutan nga si Ricardo sa pinapakitang boxing strategy ng Naniwa Tiger. Nabanggit din ito na kung ginamit agad ni Sendo ang kanyang buong lakas sa simula, madaling masusolusyonan doon ang mga threats na pwedeng magpabagsak sa kanya. Dagdag pa dito na imposibleng ang maturuan mo ang isang mabangis na tigre ng manners at doon nga daw nagkamali si Alfredo. Pati nga ang mismong coach nito ay nagulat dahil sa nakita niyang pagkakamali. Ngunit biglang nagpasabog ang Mexican Grim Reaper at kumonekta ang kanyang left uppercut counter na nagpatigil kay Sendo. At ang pagkakamali pala na sinasabi ng coach ni Alfredo ay ang paghamon ni Sendo sa kanya na ilabas ang kanyang tunay na ugali. Sa lakas nga ng counter na yon, napatalsik si Sendo at napatigil sa pagsugod. Pero mas lalo itong nabuhayan dahil sa suntok na yon. Sunod nating nalaman sa coach ni Alfredo na dahil nga sa sobrang brutal ng Metzli mode, binan nito sa Olympics. Dahil din sa sobrang lakas ni Alfredo, nang mag-pro siya, mabilis nitong minansya ng dugo ang ring. Kaya naman nabansagan nito ng Metzli. Pero brutal at mabangis nga daw na boxing style ni Alfredo ay madaling dinismantle ng swabe at textbook boxing ni Ricardo. Sa second fight naman nila, naging mas tactical nga daw ang laban. Pero matapos matalo, doon din nila nakita na hindi talaga bagay kay Alfredo ang technical boxing. Sunod nitong nabanggit na wala ang balance ang world-class techniques at ang mabangis na boxing style. Pero nang makalaban ni Alfredo si Ipo, doon na nila na perfect ang combination. Nang kalmadong lumalapit si Sendo, lumabas na ang newly improved na Metzli mode na sobrang brutal pero nakakapag-isip pa din ng maayos. At sunod nating nakita ang malabombang right overhand ni Alfredo. Nagsimula na ang isang matinding bakbakan sa gitna ng ring. Ngunit tila naging one-sided ang laban at nabugbog si Sendo. At habang nagpapakawala ng mga matitinding punches si Alfredo, sumisigaw ito ng ganito magbato ng solido suntok. Dahil sa malabag yung sunod-sunod na punches, si Sendo naman ang na-corner at nagpaulan ng mga iba't ibang combination si Alfredo. Hindi naman nag-aalala si Ipo sa nangyayari dahil ito nga daw ang moto na laging sinasabi ni Sendo. Kapag may malakas na boksingero sa ring, mas lalo lang ako nag-iinit na kalabanin niyon. At iyon nga daw ang gustong-gustong moment ni Sendo kapag lumalaban. Nang bumaba ang kaliwang kamay ni Sendo dahil sa matitinding suntok, akala ni Alfredo na sumusuho na ito. Subalit bigla itong ginulat ni Sendo ng isang maladinamitang smash. Sa lakas nga ng suntok na yun, napangat nito ng gusto ang buong katawan ni Alfredo at sunod na tumalsik sa gitna ng ring. Mabilis naman na subugod ang dalawang mabangis na boksingero para sa isang matinding bakbakan. Grabe! Ang bangis nitong dalawang to! Napaka-exciting ng laban! Suntukan kung suntukan! Nagsimula nang makapigil hininga na palitan ng suntok. Napansin nga ni Milo na mula nagsimula ang bakbakan na yun, wala pang kumukonektang suntok si Sendo at nanatiling ang mga suntok ni Alfredo lang ang lumalanding.
Sa pagtulog ng bell, tila pinaglaruan lang ng Mexican Grim Reaper si Sendo at doon na natapos ang round 2. Sa corner, na-realize ni Sendo kung gaano kakaibang level ang mga world class fighters dahil ang plano niya dapat ay makapagpalitan ng suntok. Ngunit buong round, siya lang ang nabubugbog at nagtatamo ng suntok. Habang nag-iisip-isip, napansin nito na ang susi sa mga malinis na suntok ni Alfredo ay ang kanyang positioning. Sabi nga ni Narco na noong naglaban sila na merong malaking butas na iniiwan si Sendo kada nagbabato ito ng suntok. Pero hindi niya ito na-execute ng maayos dahil sa takot niya na matamaan siya ng isang malabombang suntok. Reply ni Bill na dito nga natin makikita na ibang level itong si Alfredo. Nasisimula pa lang, alam niya na agad ang weakness ni Sendo. Ang tapang at ang mga on-point na galaw nito ang kumonder sa Naniwa Tiger at may malaking chance na matapos ng laban next round. Bigla namang naalala ni Ricardo si AJ dati at doon nga daw nagiging nakakakilabot ang mga Japanese boxers kapag nalalagay sa alanganin. Pero dahil nga sa laban ni Alfredo kay Ipo, alam niya na ang tinutukoy ni Ricardo. Nang magsimula ang round 3, agarang nagsulubong uli ang mga to sa gitna ng ring. Porsigido si Sendo na umaabante at hindi nagpapatinag kahit na nakakounter ito ng paulit-ulit. Tuwang-tuwa nga mga audience sa kanilang nakikita matinding bakbakan sa gitna ng ring. Kahit nga patuloy itong nagtatamo ng suntok si Sendo, tila hindi nawala ang fighting spirit nito. Nang tumalsik si Sendo dahil sa isang malabombang left hook, agaran din itong sumugod na para bang walang nangyari. At sunod na nagpakawala ng mga wide swing punches. Dito nga sinabi ni Bill ang salitang makismo na sikat sa mga Meksikano. Nang ibig sabihin, ang mabuhay na bilang totoong lalaki ang pinaka-importante. At si Sendo nga daw ang perfect example ng salitang makismo. Dahil nga narinig ni Ricardo ang salitang iyon, na-excite ito at hindi napigilang maginit. Kaya napatayo ito at napalitang mag-warm up agad. At sunod itong napaisip tungkol sa makismo na yun. Matapos yun, nakita natin na kahit nga tamaan ng mga malabombang suntok si Sendo, pinipilit pa rin itong manatiling nakatayo at makipagbakbakat sa gitna ng ring. Sabi niya na Oka na first time nga lang makakalaban ni Sendo ng boksingerong sobrang mas magaling sa kanya. Hindi naman agree si Yoshi since parehas lang naman ang standing nila na 2 losses at maraming knockout wins. Pero sikot niya na Oka na ang dalawang loss ni Gonzales ay nanggaling lang sa legendary champion na si Ricardo. So sa madaling salita, ipula si Ricardo, siguradong world champion na itong si Gonzales at sunod itong tinawag na uncrowned king. Matapos yon, sabi din ito na sa lahat ng aspeto, mapaboxing IQ, experience, lamang itong si Alfredo. Kaya naman ang kaya niya na lang gawin ay magdasal at magtiwala na sana habang tumatagal ang laban, mas lalo pang lumakas si Sendo. Nabanggit ni Milo na wala pa ring nagbabago. Sa hangin pa rin tumatama lahat ng suntok ni Sendo. Pero hindi naman nag-agree doon ang ating bida. At nabanggit nito na dahil nga wide swing punches sa mga binabato ni Sendo, madali itong makita. Pero in the first place, high level boxing na talagang ginagawa nito. Dahil kung hindi, imposibleng ma-maintain ito ang kanyang world ranker ng matagal. At kahit hindi nga daw halata, binabago-bago nito ang speed at direction ng mga suntok niya. Nilalagay nito ang buong lakas sa paa niya sa harap at iyon ang kanyang gagawin na pivot foot. At dahil doon, madali siyang nakakapag-setup ng follow-up punch. Dahil din doon, ang inaakalang safe zone ni Alfredo ay unti-unti nang nagiging danger zone. Dagdag pa ng ating bida na unti-unti nang nakakalapit si Sendo at yun ay dahil sa mga cheer ng fans na nagbibigay sa kanya ng lakas. Kahit pamukha na itong napapagod at nasa bingit ng kamatayan, ang tanging nakikita lang ni Ipo na ginagawa ni Sendo ang kanyang best. Habang pinapanood ang boksingerong parehas niya ng nakalaban, biglang nainggit si Ipo at napaisip ito na gusto niyang bumalik uli sa pagiging professional boxer. Matapos ang pagbabato ng mga wide swing punches, kumonekta ng smash ni Sendo sa sikmura ni Alfredo at doon na natapos ang sobrang init na bakbakan na round 3. Ang tindi ng laban na to mga par, nakakapanabik, hindi mo alam kung sino ang mananalo sa uli. Biglang pinakita ang girlfriend ni Alfredo na si Lisa at ang tatlong bata na niyayaya siyang panoorin ang laban ni Alfredo. Tinanong nga ng isang bata kung natatakot ba si Lisa kaya hindi niya pinapanood ang mga laban. Kinomport naman ng mga bata ito at sinabing siguradong mananalo sa laban si Gonzales. Sabi ni Lisa, talagang mahal niyo si Alpe, no? Mabilis naman umuo ang bata at dahil nga daw yung nakinupkop sila ni Alfredo at tinuruan ng boxing. Kaya naman nag-promise ito na magiging mas malakas sila at babawi paglaki.
Hindi naman nagsalita si Lisa, pero sa isipan nito na yun nga din daw ang ginawa ni Ricardo kay Alfredo. Sunod itong napaisip kung may meaning pa ba kay Alfredo ipaglaban pa ba sila ulit ni Ricardo ng pangatlong beses. At sabi nito na since binigay na ni Alfredo ang kanyang best noong naglaban sila ng 2 beses, sa tingin nito napil na ni Ricardo ang message na gustong ibigay ni Alfredo kaya hindi niya na kailangan bumawi. Nang tanungin siya ng bata kung malakas ba na boksingero si Sendo, sagot niya na magkapareha sila ni Alf to the point na para na silang kambal. Kaya naman mas pinilit pa ito ng mga bata na i-cheer si Alf at nasisiguro nilang sobrang ingay sa buong stadium dahil sa matinding bakbakan. Subalit sunod nating nakita na sobrang tahimik ng lahat ng tao sa stadium at sa parehas na corner, kita din natin na tila nauubusan na ng gas ang 2 boksingero. Pero mas dihado dito si Sendo dahil nagtamo ito ng mas marami at solid na suntok. Sa corner ni Alfredo, iniinda nito ang kumonetang smash sa kanyang sikmura. Nabanggit nito at dahil nga akala niya sa pangatatama ang smash, doon niya inigpitan ng kanyang depensa. Ibang-iba nga daw yun sa kanyang prediction, kaya na-realize niya na wala talagang plano si Sendo at instincts lang ang ginagamit ito. At si Sendo nga ay mas lalo pang lumalakas habang tumatagal ang kanilang laban. Nagsimula na ang round 4 at mabilis na sumugod ang parehas na mandirigma. Unti-unti, nakakabawi na si Sendo at sabay na kumukonekta mga suntok nila. Nang lumanding ang malakas na left hook ni Alfredo, agara namang bumawi si Sendo ng smash na mula sa kakaibang angle. At kahit nga dumaplis lang ito, nangatog ang tuhod ni Alfredo sa suntok na yon. Muling sumugod si Sendo papalapit, ngunit sunod na kumonekta ng kombinasyon na hook at uppercut si Alfredo. Patapos yun, sabay na kumonekta ang suntok ng dalawang ito. Sabi nga ni Alfredo, dahil alam ni Sendo na magbabato siya ng kombinasyon, sinubukan na lang nito makapag-dual exchange. Nagpakawala na naman ang kombinasyon ng suntok ang Mexican Grim Reaper. At nang tumalsik ang ulo ni Sendo dahil sa solidong right straight, mabilis itong nakarecover at tila waitek ang mga suntok at mas lalo lang itong nabuhayan. Si Sendo naman ang nagpakaula ng mga malabombang punches at nang masira nito ang guard ni Alfredo dahil sa lakas ng kanyang mga suntok, sunod na lumanding ang kanyang right uppercut. Sa lakas nga ng suntok na yon, nakatugat kabuntikan ng mapalood si Alfredo. Tila nag-i-enjoy nga itong 2 malupit na boksingero sa gitna ng ring habang nagpapalitan ng suntok at muli na naman nagkaroon ng dual exchange ang 2 ito. Nang tumama ang isang solid na right hook ni Alfredo, biglang pumagit na ang referee. Na-stun nga si Sendo dahil sa tingin nito na yun na ang referee stoppage. Bigla itong nagalit at gusto nang sapakin ang mukha ng referee dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. At sunod nating nalaman na natanggal pala ang taping sa kamay nito dahil sa pawis. Nang sinubukan ni Hoshi na patagalin ang pag-aayos ng tape para makapagpahinga si Sendo, biglang sumigaw si Ippo na mag-aksayin ng oras dahil nag-iinit na itong si Sendo at masasayang yon kung papatagalin pa lalo ang pag-aayos. Bago mag-resume muli ang match, muling pinakita ng Naniwa Tiger ang pagka-hype nito sa laban. Nagpatuloy ang bakbakan at muling nagtagpo ang dalawa sa gitna ng ring. Napatanong si Alfredo kung bakit nga kahit anong gawin niya, hindi pa rin bumabagsak tong si Sendo. At nang makita niya si Ippo, na-realize niya na dahil nga 2 beses nang nakalaban ito ni Sendo. Kaya naman sanay na ang Naniwa Tiger sa mga ganong klaseng suntok. Ilang beses na kumonekta ng sabay ang mga suntok na binabato ng mga to. Dahil sa tindi ng laban na nangyayari sa loob ng ring, dumagundong ang Arena Mexico. At sa lakas ng sigawan, miski ang commentator ay hindi na naririnig. Unti-unting lumalamak si Sendo at sinabi ni Alfredo na habang tumatagal, mas lalo itong lumalakas. Dito sinabi ni Sendo na inaantay niya pala ang kagaya ng suntok na nagpabagsak kay Ippo dahil ito magiging sagot para mag-improve siya lalo. Ginamit na ng Naniwa Tiger ang signature move na knuckle drop. Sabi nga ni Alfredo, nakalukuhan ang ginagawa nito since kitang-kita niya ang move na ginagawa ni Sendo. Pero imbis na magbato ito ng counter, nanigas ito sa takot at inilagan na lang ito ang solidong suntok. Sunod ng pinakawala ng idol natin ang pamatay nitong smash. Kahit nga nasa lag ito ni Gonzales, tumagos pa rin ito sa kanyang depensa. At dito nakita natin kung gaano kalakas ang suntok na yun. To the point na hirap na itong manatiling nakatayo ng diretsyo. Nagulat naman ang coach ng Mexican Grim Reaper dahil hindi niya in-expect na ang reckless combination na yun ay gagana sa kanya. At nang magbabato na siya ng counter, bigla itong tumigil at priority ang pagdepensa. Nabahala si Alfredo dahil nagsisimula ng mamanhid ang kanyang mga kamao at nawawalan din ito ng lakas sa mga paa.
Kaya't sinabi nito sa sarili na kailangan niya nang tapusin ang laban. Ngunit nabigla ito na makita niyang nasa harap niya na si Sendo at pagbabato na ito ng suntok. Sabi ni Alfredo, "Niloloko mo ba ako? Kitang-kita ko lahat. Pero dahil manhid na ang mga kamao ko, hindi ko na kaya kumounter. Kailangan kong protektahan ng panga ko." At sunod nitong ginamit ang kanyang noo para salubungin ang suntok na yon. Sa lakas nga ng suntok, tumalsik si Alfredo. Pero dahil din sa lakas nun, nabali ang buto sa daliri sa kanang kamay ni Sendo. Nagulat sila Milo dahil kahit yun na ang nag-iisang chance ni Sendo na tapusin ang laban, hindi pa rin ito gumagalaw at sumusugod papalapit. At sunod nga natin nalaman na hindi pala ito makagalaw dahil sa sakit na na-experience nito dahil sa kanyang baling kamao. Dahil nga doon, nakapagpahinga si Alfredo at handa na ulit ito sa isang matinding bakbakan. Napansin nga niya na ukang stance ni Alfredo at ready na ito magbato ng counter. Pero kahit pa ganoon, matapang pa rin na sumugod ang mabangis nating idol. Nang paparating na ang wide left swing ni Sendo, ilakasan ni Gonzales ang kanyang loob para sa isang top class exchange at magkasabay na kumonekta ang mga dinamitan nitong suntok. Sa pangalawang beses na palitan ng punches, tila napuruan itong dalawa pero parehas nitong hindi pumayag bumagsak. At muling nagpalitan ng suntok ng pangatlong beses na nagpatalsik naman kay Sendo. Kamuntikan na nga bumagsak ang ating idol pero pinilit pa rin itong manatiling nakatayo. Nang sure na siyang hindi na siya babagsak, mabilis itong inaanap kung asaan si Alfredo at agaran na siyang sumugod papalapit para makapagpalitan ng suntok. Dito nga natin nakita na gagamitin ng ating idol ang kanyang kanang baling kamao. Alam ni Alfredo kung gaano kalakas ang suntok na paparating to the point na nanlamig ang kanyang buong katawan. Pero tilakasan nito ang kanyang loob at tinalala ang kanyang mga nakalaban dati para harapin ang suntok na yon. Sabay na kumonekta ang malabombang straight ng dalawang mabangis na boksingero pero tila mas napuruan ng ating idol at unti-unting bumabagsak ang buong katawan nito. Ang akala ng lahat na panalo na si Alfredo sa laban na yun, biglang nabuhayan ng Naniwa Tiger. At dito natin nakita na ang pagbagsak pala nito ng katawan ay preparation para sa smash. At sunod na kumonekta ang malatinamitak smash ni Sendo. Sa lakas nga ng suntok na yun, umangat ang buong katawan ni Alfredo sa ring. At kasunod doon ang mabilis nitong pagbagsak sa canvas. Dahil doon, agarang pumagitna ang referee. At nang magbibilang na dapat ito, hindi na yung tinuloy. At agarang tinapos ang laban na nagresulta sa knockout win ni Takeshi Sendo.